Matapos suspindihin noong nakaraang linggo dahil sa issue sa People's Initiative, itutuloy na ng Senado ang pagtalakay sa resolution of both Houses 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Hindi rin daw titigil ng Senado ang investigasyon sa People's Initiative. May report si Tina Panganiban Perez. Inanunsyo ni Senate President Mig Zubiri na tatalakayin na nila ang resolution of both houses number 6. Today we're going to create a subcommittee wherein Senator Sani Angara will head. By next week, mag-umpisa na po siya sa mga hearings dun sa RBU6. So everything is taking its course. Gusto po natin na medyo babain ang temperatura ng politika sa ating bansa. Ikinatuwa ito ni House Speaker Martin Romualdez sabay pagtitiyak na kaisa ng mga senador ang Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas. Sinuspinde ng Senado ang pagdinig para sa resolusyon noong nakaraang linggo dahil sa nagpapatuloy na pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Si Albay 2nd District Representative Joey Salceda, dinepensahan ng People's Initiative. Ilang beses na raw kasing tinangka ng Kamara na isulong ang pag-amyenda sa economic provisions, pero hindi ito umuusad pagdating sa Senado. The Senate is a cemetery for charter change. The House has seen that going directly to the people is the only way to go. Wala pang pahayag ukol dito ang Senado. Itinanggi rin ni Salceda na may ginamit na public funds para sa People's Initiative. Ang COMELEC na nakatanggap ng dagdag na 12 million pesos na budget ngayong taon, tiniyak na hindi ito gagamitin para sa People's Initiative, kundi para sa pagpapagawa ng COMELEC offices at paghahanda sa eleksyon 2025. Wala kahit singkong duling na nailaan po namin para sa People's Initiative. Sa Biyernes, itutuloy ng Senado ang investigasyon kung mga kongresista nga ang nasa likod ng pangangalap ng pirma at kung may kapalit itong pera o pabor. Dadali ng pagdinig sa Davao City na itinuturing na baluarte ng mga Duterte. Hindi lamang Davao, kasi yung iba sa Bukidnon, Cagayan de Oro, nagpadala na ako ng tao today, sa totoo lang, galing sa Senado, para maglikom na ng mga sinumpaan sa laysay, interviewin na yung mga testigo, at alamin kung sino yung handang humarap sa hearing. Kinwestiyon din ni Marcos ang patuloy na pangangalaga ng COMELEC sa mga tinanggap nilang signature form. Tapon na ang mga pirmang yan, mag-umpisa tayo ng tama. Meron po kaming liability tungkol sa mga tinatanggap namin mga dokumento. Kung gugustuhin o mga nag-submit na yan, nakuhanin ang mga dokumentong ito, buong puso po namin ibibigay yan. Kung hindi naman po kukuhanin, hindi po yan ipoproseso, pero naandyan lang po sa opisina ng COMELEC. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.